Pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Magandang buhay po sa bawat isa na patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Araw-Araw na Pagpapala. So ang pagpapala po ng ating Panginoon ay patuloy nating nararanasan araw-araw, especially sa pamagitan ng pakikinig natin ng kanyang salita. Amen po ba? So tayo po muna ay manalangin. Father, in Jesus' name, salamat pong muli o Diyos sa araw na ito, na muli kami ay makakapakinig ng salita mo, O Lord God, na ang salita mo, O Diyos, ay nagiging kalakasan ng bawat isa sa amin. Pagpalain mo po, Ama, ang aming mapapakinggan sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So yun, ang ibabahagi ko po sa araw na ito, na salita ng Diyos ay mula pa rin po sa na-share ko nung nakaraan. Naalaala po ba ninyo yung naibahagi ko nung nakaraan na mula sa aklat ng Mateo? Doon pa rin po tayo magbabase sa salita ng Diyos sa araw na ito. Mula sa aklat ng Mateo 6, verse 25 to 34. So uulitin ko pong muli at babasahin ko pong muli. Sabi po sa verse 25, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kayo'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamali, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng higit ng kahit isang oras sa pamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit, ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit sa Solomon, sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya, kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay nito. Kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Amen. Salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. So, ang title po na ibabahagi ko sa araw na ito ay Steps to Win the Battle Over Worry. So yun po ay ilang hakbang na dapat nating gawin upang malabanan po natin ang pag-aalala o ang takot. So may isi-share lang po ako na kwento. Patungkol po ito sa isang lalaki. So may isa pong lalaki na nag-aalala po siya tuwing siya ay matutulog sa kwarto niya. Every time na siya ay nakahiga sa kama niya, siya ay nag-aalala o natatakot. Kasi bakit siya natatakot? Pakiramdam po kasi niya ay mayroong tao sa ilalim ng kama niya. Ang kama po kasi niya ay may space sa ilalim o may mga paa yung kama niya. Na sa tuwing mahihiga po siya sa kama niya, ay nakakaramdam po siya ng pag-aalala at takot every time na siya ay mahihiga sa kama niya. So, ang ginawa po niya ay pumunta po siya sa isang counselor o tagapayo para magpa-counsel siya kung paano ang dapat niyang gawin para mawala yung worry niya. Kaya lang, nang pagdating po niya doon sa counselor para siya ay magpapayo, ay kailangan po muna niyang magbayad ng malaking halaga. Ay wala po siyang sapat na pambayad, kaya umuwi po siya nang hindi siya nakapagpa-counsel o hindi siya napayuhan. So sinabi na lang niya doon sa counselor na babalik na lang siya if may pambayad na siya. So dumaan po ang maraming araw. At isang araw, habang naglalakad po ang lalaking ito, ay nakasalubong niya ang taong
yung counselor at nakilala pa rin siya. Tinanong po siya kung bakit hindi na siya bumalik. So yung lalaki po ay sumagot. Sinabi niya na yung isa niyang kaibigan ay nagbigay sa kanya ng magandang payo. At yung payo ay libre pa. At ito naman daw pong payo nito ay gumana at naging okay sa kanya. Nawala na daw yung takot niya dahil hindi na daw niya nararamdaman na may tao doon sa ilalim ng kama niya. So tinanong po siya ng counselor kung anong payo ang ibinigay sa kanya nung lalaki, nung kaibigan niya. At sumagot ang lalaki, sinabi na sinabi po ng kaibigan ko na putulin ko yung mga paa ng kama. So, ganun ang ginawa niya. At hanggang sa sumadsad na po yung kama sa sahig. Yung mga paa ng sahig ay tinanggal niya at wala na pong space sa ilalim. Amen. So, yun po ang kwento ko. So, gaano ba tayo nag-aalala? Gaano ba karami ang ating mga alalahanin ng walang batayan? Katulad ng lalaki na naikwento ko na wala naman pong batayan o pag-aalala niya. Ang pag-aalala po ay maaari po itong makapilay sa atin hanggang sa hindi na po natin makayanan ang hamon ng buhay. At alam niyo po ba na maaari itong humantong sa depresyon? Naniniwala po ba kayo? Nag-aalala tayo sa maraming bagay, nag-aalala tayo dahil gipit tayo sa pera, nag-aalala tayo dahil marami tayong bayarin, nag-aalala tayo o nagwo-worry tayo para sa ating mga anak, para sa ating pamilya, at maging yung ating araw-araw na pamumuhay ay nagwo-worry tayo. Tama po ba? So, ano po ba ang ibig sabihin ng worry? Sabi po, ang worry is an comfortable feeling in the mind caused by mixture of fear and uncertainty. So ito daw po ay isang hindi komportable na pakiramdam sa isip, sanhi daw po ng pinaghalong takot at kawalan ng katiyakan. Amen. Nakakalungkot po dahil ayon po sa mga expert, ang worry daw po ay ito daw po ay pwedeng maapektuhan ang ating pisikal at maging ang atin daw pong mental na kalusugan. Maapektuhan daw po sa pamagitan ng ating pagwo-worry. At minsan, ito din po ay nagdudulot ng pagtaas ng ating BP or ng blood pressure. At minsan, ito rin daw po ang nagiging dahilan kung bakit tayo tinatamaan ng iba't ibang klase ng sakit. Minsan, yun daw po ang nagiging dahilan. Oo nga po, di ba? Kaya tayo, ikaw kapatid, at sa bawat nakatunghay sa programang ito, ano ba ang pinag-aalala mo? Meron ka bang worry? Minsan kasi hindi po natin maiwasan na mag-alala. Tama po ba? Kasi sa mga sitwasyon na ating nakakaharap at nararanasan, tuloy nagwo-worry tayo. Amen? Tayo ay nagwo-worry at sa mga sitwasyon na nakakaharap natin. So, may kinababalisa ka ba? May pinag-aalala ka ba? So, dito po sa binasa natin, binanggit po ng Panginoong Hesus ang kawalang kabuluhan ng pag-aalala. At dito po sa binasa natin, meron po akong ibabahagi na ilang steps to win the battle over worry or hakbang na dapat nating gawin upang malabanan natin ang pag-aalala o ang worry. So, ang una pong hakbang na ibabahagi ko, sabi po, understand that worry won't change anything. Amen. So, dapat daw po maunawaan natin na ang pag-alala ay hindi makakapagpabago ng anuman. Praise God. Hindi lamang po, hindi nagbabago ang pag-aalala natin, sa halip mas nadadagdagan pa po. Lalo na kapag tayo ay talagang nagwo-worry. Sa halip na mababawasan ng ating pag-alala, ay mas nadadagdagan po. Tama po ba? At malimit po na kapag tayo ay nag-aalala o nababalisa, hindi na po tayo makapag-concentrate. Minsan nga po, pati pagtulog, pati pagkain natin, ay naapektuhan at maging yung ating trabaho sa bawat araw ay naapektuhan. So, sinasabi po na ang pag-alala at ang kawalan ng pananampalataya. Tama po ba? Sa totoo lang po, guilty po ang marami sa atin dito. Tama po ba?
Kasi malimit tayong mag-alala. Nag-aalala tayo kapag andyan na yung alalahanin. Ano ba yung mga alalahanin? Nag-aalala tayo kapag dinalaw na tayo ni Judith. Di po ba? Diyon ang bill ng kuryente, diyon ang bill ng tubig, diyon ang bill ng inupahan nating bahay or apartment, at kung ano-ano pang mga bayarin. Minsan po, mas nananaig pa sa atin ang pag-alala kaysa tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Nararanasan po natin yon na mas binibigyan natin ng pansin yung pag-alala natin kaysa tayo ay magtiwala sa ating Diyos. Minsan po kasi inaangkin o sinasarili na lang natin ang problema at kinakaya-kaya natin ng sariling kakayanan, ng sariling lakas, ng sariling talino. Nagwo-worry tayo dahil alam natin sa sarili natin na wala tayong mapapagkunan. Kaya amen, kaya ang dapat po nating gawin kapag tayo po ay nababalisa o tayo ay nag-aalala, sa halip na problemahin po natin, ay hilingin natin sa Diyos na baguhin ang ating pag-iisip at palitan ang ating pag-aalala ng pananampalataya. Amen. Hilingin po natin sa ating Panginoon na every time na tayo ay nag-aalala, Lord, baguhin mo ang kaisipan ko. At dalangin natin na tayo ay patuloy na manampalataya sa ating Panginoon. Amen. So, ang ikalawa pong step to win the battle over worry ay learn to live one day at a time. So, matutong mamuhay ng one day at a time. So, paano ba yung mamuhay ng one day at a time? Sabi po sa verse 34, sabi po dito, kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas na ang mag-aalala sa sarili niya. So, dito po ay binanggit po ng Panginoong Hesus na may sapat daw po tayong problema sa bawat araw. At sa makatuwid, dapat nating harapin o tumuon tayo sa pamumuhay natin sa bawat araw sa pagdating nito na hindi natin inaalala o ikinababahala yung araw ng bukas o yung araw na darating. Hindi naman po ibig sabihin na hindi na natin dapat intindihin ang araw ng bukas o ang ating hinaharap. Hindi po nangangahulugan na hindi na tayo magpaplano para sa hinaharap. So mahalaga pa rin po sa buhay natin na meron tayong ginagawang pagpaplano. Sinasabi nga po ng Panginoon na hindi tayo dapat mag-alala sa araw ng bukas. Amen? Alam niyo po ba na ang pagpaplano po para sa kinabukasan o para sa hinaharap, ito daw po o tayo daw po ay naglalaan ng magandang oras. Naniniwala po ba kayo? Subalit kapag daw tayo po ay nag-aalala naman patungkol sa kinabukasan, ay nasasayang lang daw po ang oras natin. Kaya alin po ang pipiliin natin? Magplano na lang po tayo ng magagandang plano para sa hinarap. Hindi po tayo mag-aalala patungkol sa kinabukasan o sa darating sa buhay natin. So nakakalungkot lang po na karamihan po sa mga tao ay nabubuhay ng may panghihinayang sa nakaraan. Nakaraan na nga, nanghihinayang ka pa. Tama po ba? O nag-aalala sa hinaharap. So dapat daw po na matuto tayong magtiwala sa ating Panginoon sa bawat araw ng ating buhay. Amen? Magagawa po ba natin? Sabi nga po sa awit 68:19, sabi po dito, purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, dinadala araw-araw ang pasanin natin. Hawak. Sa Kanya po natin ipagkatiwala ang ating alalahanin. Amen. Sa Lord po tayo magtiwala. Kung ano man yung ating alalahanin, patuloy po tayong magtiwala at patuloy po tayong manampalataya sa ating Panginoon. Amen. May natutunan po ba tayo mga kapatid? So yun, dito po muna ako magtatapos at meron pa pong ilang natitirang hakbang na dapat nating gawin upang malabanan po natin ang pag-aalala. So isi-share ko po yun sa mga susunod po ulit nating pagkikita. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Father, in Jesus' name, Lord, salamat pong muli, Panginoon, sa araw nito, O Lord God.
Lord, kung ano man, O Diyos, ang alalahanin namin, sa iyo po namin ito ay pinagkakatiwala, O Lord God. Salamat po, Ama, na mas pipiliin po namin na kami ay patuloy na manampalataya sa iyo at patuloy manangan sa iyong salita, O Lord God. Sa iyo na po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay, ang bawat araw, at maging yung pinaplano po namin para sa darating na panahon, O Lord God, ay maglalaan po kami ng magandang oras, O Lord God. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So yun, maraming salamat po at God bless us all.